Para maging aware lang sa lahat ng taga-Pasig, kung saan mang lugar kasi nakarating na rin to sa Laguna eh. Para maging aware kayo kay Janice Niliasca Ribite, taga-Cainta siya sa may West Bank. Para maging aware kayo na ito ay talamak na manloloko talaga siya. Isa siyang scammer. Purong-purong scammer. Magaling siya magdrama, magaling siya mag-sales talk. Sobra. Makukuha niya talaga yung loob mo kasi lahat talaga sinasabi niya ultimo yung Diyos, binabanggit na niya para lang makuha yung loob. Janice Ribita Niliasca, lumilit na yung mundo mo, tandaan mo, magkikita-kita tayo sa huli. Inirereklamo ang isang babae sa Barangay San Andres, Cainta, Rizal na nakakuha umano ng tinatayang nasa mahigit 1.5 milyon mula sa kanyang mga biktima. Ang ilan mga taga-Pasig sa modus na sanglatira at sanglakolekta. Kinilala ang sinasabing scammer bilang si Janice Rabite na nagsangla umano ng kanyang bahay sa mahigit 15 katao. Ang mga biktima nagbigay ng malaking halaga bilang bayad sa pagkakasanla sa kanila ng bahay sa West Bank, Cainta, Rizal. Ayon sa kanila, kinailangan daw ni Janice ang pera para sa anak na may sakit. Simula noong Mayo ay hindi na umano mahagilap si Janice na tila tinatago ng kanyang mga magulang. Hindi na din ito sumasagot sa mga tawag at text. Sinangla niya po sa akin ng 100K kasi sabi niya po kailangan niya po ang pera, pampagamot daw sa anak niya. Nagbibigay naman po monthly. Hanggang sa nung last na namin, nagbigay siya ng talbog na tseke. May po kasi balance siya na 18,000. Yun po yung binayad niya sa akin yung talbog na tseke. Ayun po, hindi na po sa akin nakikipag-communicate po. Simula po nung nagbayad ng talbog na tseke, natakot na po siya magpakita sa akin. Nalaman ko na lang din po sa barangay na nagtago na daw po siya. Sa dami po namin, siguro po, benta niya na lang po yung bahay niya para mabayaran po kami. Kasi 17 po na tao yung na-scam niya po. 17 kami na biktima po. Ako ay nakilala ko rin si Janice Ribiti sa Facebook page. Nagpo-post din po siya na magsasanla siya ng kwarto niya. Nakipag-meet up siya doon sa mismo sa bahay na inaanuhan niya, sinasanlaan. 30,000 po yung naisanla niya sa akin. Tapos, sanla kolikta naman yung napagkasunduan namin. 2-5 monthly po. Bali sa 6 months na napagkasunduan namin, 2 buwan lang po yung naibigay na po. Marami siyang alibay na hindi na siya makapagbigay kasi nasa ibang bansa yung asawa niya, hindi pa daw siya napadalhan. Kasi yun lang din daw yung pambayad niya sa akin. Yung sa akin kasi nakasanla po ng 100,000. Nag-start po kami ng January lang po. Bali yung May, hindi na po siya nakapagbayad. Sa lang po, Facebook lang din po. Bali nakakailangan din kasi siya ng pera at that time na nun. Kaya ako syempre, kung yung gusto ko lang kasi parang kumbaga yung pera ko parang tumatakbo kasi may pinag-aaral po ako. Bali, sinasanla po sa akin yung kwarto niya ng 40,000. Tapos, yun, gumawa kami ng kasulatan sa barangay na sa katapusan po, lilipat po ako. Pagdating po ng katapusan, nabago na po yung isip niya. Ang ginawa niya po, kumuha siya ng bahay na paupahan, bali siya po daw muna ang magbabayad. Ngayon po, hindi po siya tumutupad sa usapan namin. Bali 2 buwan lang po yung binayaran niya. Tapos ngayon, hindi na po siya nagpapakita. Sakit po sa kalooban ko kasi yung pera na yon, kita ko lang po sa pag-aangkas. Araw-araw po, mabiyahe po ako. Kahit gabi, nauulan na, naiinitan. Yun lang po yung ipon ko po sa pag-aangkas. Ngayon, hindi na mabalik ng pera ko. Ilan din kaming napagsanglaan ni Janice Ribite sa kanyang bahay na bakery at saka tindahan ng gulay. Hindi ko akalain na marami pala kaming nabiktima niya na malalaki rin. Meron 300, 200 na hindi namin nakalain na ganun na pala kalaki. Sa Facebook pa lang siya nakilala na kailangan niya ng pera dahil kailangan daw niya sa anak na pang tuition fee, ganun. Kaya syempre naawa din ako, kaya nakipag-meet ako sa kanya. Ayun, nangako siya sa akin na monthly niya akong babayaran ng 5,000 monthly sa halagang 45,000.
Yung nag-ano na ako sa kanya na tapos na yung kontrata namin, nag-request siya sa akin ng continue contract ulit kami, magre-renew kami. Nag-usap kami sa barangay na i-renew daw namin yung kontrata kasi wala pa daw siyang perang pang tubos sa akin. Last May 21, sabi niya sa akin, magdodoble na lang siya ng payment sa akin ng May 27. Nung sunod na buwan na nakumuha na ako sa kanya ulit, nalaman ko na nakasangla na pala sa iba. Pinapunta ako ng main barangay ng San Andres doon sa outpost. Ako sa outpost, biglang tinanong na pang ilan na daw ba ako. Kaya doon ko nalaman na ang dami na pala namin. Nagkita-kita na kami dito sa bahay niya na ilan kami na napagsanlaan niya. Wala na, hindi na siya nagparamdam kahit sa text, wala na. As in, wala na. Nung pabalik-balik na rin kami dito, wala na din. Nalaman namin na naglaho na siya. Dumulog din kami sa police station ng Cainta at nilipat nila kami transfer nila kami sa CIDG Antipolo. Naghihintay po kami ng processing ng CIDG dahil kailangan daw po mabasa muna lahat ng aming complaint. Ipinakita ng mga biktima ang mga kasulatan, kasunduan at dokumento na pinanghahawakan nila. Isa sa mga dahilan na nagtiwala sila sa scammer. Sa kasalukuyan ay may nanunuluyan sa naturang bahay na pinagsanlaan din ni Rabite. Babala ng mga biktima sa mamamayan na mag-ingat kay Janice at ipagbigay alam kung sakaling may impormasyon sa tinutuluyan nito. Lay ang pangalan niya sa Fair Play sa Quezon City. Pero ang pangalan niyang totoo, Janice Neliasca Ribite. Yang bahay na yan, ang asawa niya Siman, nang sabi ng asawa niya, hindi daw niya alam kung nasaan. Pero alam ng asawa niya yan, meron bang missing na parang wala lang nangyayari sa buhay nila? Kasi kung nawawala ka talaga, Janice, dapat lahat sila nag-aligaga ng hinahanap ka. Pero nandun, nagtitinda sila ng gulay. Tapos yung asawa mo, paupo-upo lang. Wala lang. Kasi kung talagang nawawala ka, dapat nakapost ka na sa lahat ng Facebook page eh. Hindi eh. Wala lang. Kasi pinagtatakpan ka nila sa laki ng pera na iniskam mo sa amin. Tatakbo yan ng 1.6 million, Janice. Sa kapal ng mukha mo, doble-doble. Sa buwan ng Pebrero nagkita tayo. 3 kaming iniskam mo, may 100 pa, may 50 pa, may 45 pa. Sa isang buwan, inano mo sa amin lahat yun. Saan mo dinadala ang pera sa itsura mong yan na pagkatiwalaan ka namin pero isa ka palang manluloko? Janice Ribite, sobrang kapal ng mukha mo, hindi ka nahiya sa sarili mo. Alam mo ba yung pinagagawa mo sa aming hirap na yan? Stress na stress kami sa'yo. Sa trabaho, uma-absent kami para lang kami pumunta dito, hanapin ka, mahuli ka. Pero hindi ka namin mahuli. Para kang kaluluwa na hindi matahimik na hindi namin kung saan ka nagpupunta. Sobrang kapal ng mukha mo. Hindi ka nahihiya sa sarili mo kahit saan ka nagpupunta. Nagpapanggap ka pang lay. Nakakahiya ka. Bahala na ang Diyos sa'yo pagka nahuli ka namin. Tandaan mo yung ginagawa mo sa amin. Sobrang pahirap. Yung pera na yan, di namin yan pinulot lang basta-basta. Pinaghirapan namin yan. Kaya tandaan mo yung ginagawa mo. Maliit lang ang mundo. Magkikita at magkikita pa rin tayo. Janice Ribite, sana naman magpakita ka na sa amin. Ang dami namin na-stress ngayon sa'yo. Kailangan din namin ang pera. Pinaghirapan din namin yun. Sana wag ka naman magpakasarap dyan sa pera na pinaghirapan namin. Kakagastos kami, saka absent din po sa trabaho para lang makita namin dyan sa niya. Kaso ganun din, wala kaming nakikita. Tapos yung mga magulang din niya pinagtatakpan, tinatago. Alam namin na alam nila kung nasaan si Janice. Sabi nila missing pero naglalaro naman pala ng volleyball. Sa akin lang po sana na magpakita na si Janice kasi sobrang stress kami. Ultimo pamasahe, pabalik-balik. Tsaka yung mama papa niya sana, wag man lang pagtakpan yung anak nila kung nasan man. Sana naman, Ate Janice Ribete, makonsensya ka sa amin sa dami namin na napagsanlaan mo. Ang dami na rin namin nagasto sa pera na pamasahe kung saan kami pupunta para lang mahagilap ka rin. May isanla po siya na kwarto na 40,000 po. Bali, pinuntahan ko naman po. Tapos nag-usap kami. Ngayon, pumunta kami ng barangay. Kasundo po kami. Gumagawa po kami ng kasulatan. Bukas ang iNews Pasig para sa pahayag ng mga sangkot. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.